sinasabi mo, Makoy? Buti pa! Buti pa lumayas ka na, Jonalyn. Oo! Huwag ka na magpapakita sa akin. At huwag ka na rin pumunta sa bahay namin. Hindi ka na welcome dito. Oo! Alis na! Alis na sabi! O ano? Gusto mo kalad ka rin pa kita palabas ng bahay namin? Sabihin mo lang! Gagawin ko talaga yon. Papadudot gulong-gulo ako ng mga panahong yun. Hindi ko alam kung sino kila Makoy at Jonalyn ang paniniwalaan ko. Ang hirap naman kasing hindi magduda na wala silang milagrong ginawa matapos ko silang maaktuhan na magkasama. Doon ay muling umugong ang mga agam-agam ko sa puso at ang takot na malokong muli. Oo, alam kong tapat sa akin si Makoy. Pero hindi ako sigurado kay Jonalyn. Kaya nga naggalit ako sa kanilang dalawa. Mas galit nga lang ako kay Jonalyn. Ang hirap tanggapin na ginawan ko na siya ng mabuti, inasikaso at malayang pinatuloy sa bahay namin, ngunit nananakasin ang asawa. Samantala, kahit gusto kong patawarin si Makoy, ay hindi ko po magawa dahil pinapakain ako ng labis na pagluluto. Tumal naman. Ilang araw na akong wala halos benta. Meron mang bumibili, pa isa-isa lang. Tumigil na lang kaya ako sa pagtitinda. Baka wala na talagang patungtungan itong ginagawa ko. Nag-aaksaya lang ako ng lakas at oras. Mahal, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Tungkol dun sa nangyari. Yung kasama ko ni Jonalyn. Ano na naman kasi nungalingan ang sasabihin mo, Aber? Wala akong sinabing kasinungalingan. At wala akong planong magsinungaling sa'yo. Saka parang hindi naman yata patas na di mo ako pakinggan nung itinanggi ko ang mga sinabi ni Jonalyn eh. Kilala mo naman akong tao, di ba? Wala akong pakialam sa iba. Kayo lang ng anak ko ang prioridad ko. Oo, pero ano bang malay ko kung nagbago ka na pala? Natama nga si Jonalyn. Gusto mo din siya. Hindi ko yung gusto sa babae yun. Pero